Ano nga pala akong bawasan tong crayfish ko. Kung mapapansin nyo, siksikan na sila. Wala na nga ding hides yung iba. Meron ding malaki, meron ding maliit. Para nga hindi mabansot yung maliliit, lutuin na natin yung pwedeng lutuin. Tamang-tama nga din dahil gusto kong subukan yung crayfish biryani. Sabi nila kung ano daw luto sa hipon ay pwede din sa crayfish. Kaya tingnan natin kung masarap bang i-biryani yung crayfish. Kaya tara't manghuli na tayo. Unang huli ko pa nga lang, dalawa na yung nahuli ko. Kaya lang maliit kaya pinakawalan ko din. Bale ang mga size na makukuha ko dito ay siguro mga nasa 3 to 4 inches lang. Meron naman nga ako sa trapan kaya lang sa ibang luto ko kasi yun nilalaan. Etong nasa concrete pan kahit maliit ay may laman na din naman. Ay, may nagdaming laman ito eh. Ito nga isang nahuli ko, buntis pa. Nahirapan nga makabangon sa sobrang daming dalang mga anak. At syempre, alam nyo na, pag buntis, ligtas sa pagkaluto. Swerte talaga ang mga buntis. Kaya siguro, ang mga crayfish ko, pinili na lang talaga magpabuntis. Kesa sa maluto, kagaya nito. Oops! Yeah. Etong isang nahuli ko, dito pa sa lagayan nagpagpag. Parang shinow niya talaga na may mga dala siyang mga anak. Oo na, nakikita ko may mga anak ka. Kaya naman, back to pond ka ulit. Kunti na lang. Orange pa mo. Ang daming pinagpag. Ang dami nga niyang pinagpag ng mga anak. Yung iba nga ay kumapit sa mga maswerteng napili. Sorry, pag nag-ampun lang ay hindi counted. Kailangan pinaghirapan, charot. Ganito nga pala kadami yung pinagpag niya. Kung makikita nyo, kulay orange pa yung mga ulo. Pero mukhang malalakas naman. Ibabalik ko nga lang ulit to sa pond para hanapin nga nila ulit yung nanay nila. Masyado na kasi kung madaming krillings at hahayaan ko na nga lang sila dito. Nakabuntis ko. Oh, ito yun eh. Sa totoo lang, napakadami ko nang nakuhang buntis. Alam nyo na kung bakit madaming buntis. Fast forward na nga natin at ito ang mga maswerteng napili. Nilagay ko nga pala sila sa rep para sila'y patulugin. Kaso mukhang napasobrahan yung pagpapatulog ko. Mukhang talagang hindi na sila magigising. Kung kanina nga ipapatulugin ko, ngayon naman i-defrost ko. Ito nga pala gagamitin natin sa paggawa ng crayfish biryani. Sa Shopee ko to binili at kumpleto na ang spices. Ito nga pala yung basmati rice at kailangan natin tong hugasan at ibabad. Kahit mga 20 minutes lang. Habang nakababad yung basmati rice ay ito nga pala yung mga crayfish. Nahugasan ko na nga pala to. Natanggalan ko na nga din ng mga paa at balbas. Pati nga din yung bituka. Pero kung gusto nyo na may extra flavor, kahit wag nyo nang alisin. Haha, charot. Bali lalagyan nga lang pala natin ng 2 sandok na patis tong crayfish. Habang ine-edit ko nga tong video, nagulat ako gumagalaw pa pala yung isa. Grabe ganun katibay yung buhay ng crayfish. At ang next naman nga isunod na natin tong mga pampalasa na napakabango. Charot. Heto nga palang biryani, hindi lahat magugustuhan to. Lalo na kung ayaw nyo sa amoy na nananapak. Dahil ako nakailang try din bago ko nagustuhan ng biryani. Pero pag nagustuhan mo na, sure ako, hahanapin mo yung lasa. Set aside muna natin yung crayfish at dito naman tayo sa basmati rice. Pagpakulo ng tubig, ilagay yung pampalasa at butter. Dagdag cholesterol. Pagkakulo nga, ilagay na natin tong basmati rice. Baka nga pala magtanong kayo kung ba't inisa-isa ko pa yung paglagay. Tatalasigan kasi ko ng tubig pag inisang buhos ko lang. At syempre, pampahaba ng video, haha, charot. Papakuluin nga lang natin at haluin natin ng 3 minutes. 3 minutes lang kasi paiinin muna natin yan mamaya. Pagkatapos ng 3 minutes, i-drain at set aside muna. Sa isang kawali, magpainit tayo ng mantika. Magprito tayo ng napakadaming sibuyas. Mas madaming sibuyas nga ay mas masarap. Iluto natin hanggang sa mag-caramelize yung sibuyas. Syempre, hanguin muna kapag okay na. Sa kawali nga din yun, mag-isa tayo ng bawang at sibuyas. Sabay ko na nga nilagay para hindi na magtalo kung ano ba dapat talagang mauna. Pag umamoy na nga yung dalawa na yan, ay isunod yun na yung kamatis. Kapag lumambot na nga pala yung kamatis, isunod na tong ating mga bidang crayfish. Sa totoo lang, ay pinag-isipan ko ba kung babalatan ko ba yung crayfish o ganito na lang. Inisip ko kasi kapag binalatan yung crayfish yung nasa ulo, baka mawala yung laman. Naglagay nga pala ako ng konting tubig kasi hindi kagaya ng hipon, ang crayfish ay makapalang balat para madaling maluto lalo na sa bandang ulo. Dahil yung ulo ng crayfish kapag hindi lutong-luto ay medyo mapait. Naglagay nga pala ng shrimp cubes para malasang malasa. Optional nga lang pala to. Pagkatapos yogurt, plain lang. Pero pag gusto niya ng may flavor, ewan ko sa inyo. Haha. Patutuyuin nga lang pala natin ng konti nun. At kapag medyo natuyo na, hanguin na natin para makapag-layering na tayo. Bali, lagay lang natin yung basmati rice kanina tapos spread natin.
Next naman nga yung crayfish. Paulit-ulit nga lang ang gagawin hanggang sa maubos. Kayo nang bahala kung ilang layer ang gusto nyo. Nakalimutan nga pala yung sibuyas. Dapat sa bawat layer ng crayfish ay may sibuyas. Pero hayaan nyo na. Pok na lang sa itaas. Takpan hanggang sa maluto yung basmati rice. Nga pala nung maluto na. Grabe, sibuyas pa lang napakasarap na.